Alexa POV. How are you feeling? Tanong ni Lucas nang makapasok kami sa aming silid. Naupo ako sa aming kama habang lumuhad naman siya sa harapan ko, at kinuha ang kamay kong may bandage at tiningnan iyon. Okay naman na, sabi ko dahilan para tumingin siya sa akin. I already asked Nati to prepare the table. Pagkasabi ni Lucas nun, ay napatingin ako sa paper bag na may lamang pagkain na binigay ni David. Ipahanda mo na rin sa kanya yan. Sayang naman din kasi kung hindi kakainin pagkain pa naman. Kakainin mo yan. Tanong niya kaya naman tumanggo ako. Bakit? Gusto mo yung pulis na nagbigay? Nyan. Ano daw? Saan naman nanggaling yan? Takang tanong ko at sigurado akong kunot na kunot ang noo ko. Hindi ba at ganon naman talaga? People eat or use something that the person they like gave them. Pagkain yan Lucas, anong masama kung kainin ko yan kaysa naman itapon? Hindi mo kakainin ang bigay ng pulis na yon, tapos. Di sige ikaw na lang ang kumain. Basta huwag mong maitapon-tapon yan at sayang. Hindi mo alam kung gaano karaming tao sa mundo ang nagugutom ngayon. Kailangan ko pang problemayan yun. Ang lakas ng boses ni Lucas, na akala mo ang layo namin sa isa't isa. Bakit ka sumisigaw? Sinasabi ko lang dahil hindi kami lumaki ni Miko na kumakain ng 3 beses sa isang araw. Swerte na nga kung makadalawang beses kami tapos gusto mo magtapon ako ng pagkain. Saka hindi ko pinapaproblema sa'yo ang hindi pagkakaroon ng pagkain ng maraming tao. Sinasabi ko lang na huwag tayong magsayang ng mga bagay, na sa iba ay halos kayamanan na nilang maituturing. Hinawakan ni Lucas ako sa aking baba, at ipinagtapat ang aking mukha sa kanya bago nagsalita. Siguraduhin mo lang na hindi mo gusto ang pulis na yon, kaya ayaw mong masayang ang pagkain na yan. Muntik na nga akong mamatay kanina ganito mo pa ako tretuhin. Tanong ko, dahilan upang lamambong ang kanyang mga mata na tila na konsensya. Bigla niyang binitawan ang baba ko at tatayo na sana siya. Ngunit hindi ko alam kung ano ang sumapi sa akin, at pinigilan ko siya. What? Tak ang tanong ni Lucas. Bakit kasi ang bango niya na parang bagong ligo? Iyon talaga ang nagpapigil sa akin sa kanya wala. Sinabayan ko pa ng iling tapos ay binitawan ko na ang kanyang kamay. What is it? Tanong niya ulit. Wala na nga, sagot ko ulit. Sigurado ka? Tanong niya sabay lapit ng kanyang mukha sa akin. Hindi naman ako kumilos pero nararamdaman kong kumikibot-kibot ang mga labi ko, dahil sa pagnanais na mahalikan siya. Sabi ko tapos ay sinalubong ang kanyang tingin. Papayagan mo ba ako ulit kapag lumabas kami ni Selena? Naningkit ang kanyang mga mata dahil sa tanong ko, after what happened, gusto mo pa ring? Hindi ko na pinatapos ang sasabihin ni Lucas, dahil hinawakan ko na siya sa kanyang magkabilang pisngi na ikinagulat niya. Hindi naman niya alam na mangyayari ang ganon, at saka nag-enjoy ako sa paglabas namin. Inilapit ko rin ang aking mukha na halos magkandaduling na nga ako, lalo at sinikap kong bahagyang pagdanteyan ang aming mga lobby. Bumuga si Lucas ng hangin, na sinalulahat ng mukha ko bago ko naramdaman ang pagsakop niya sa bibig ko. Mabilis na yumapos ang aking mga kamay sa kanyang leeg, kasabay ang mainit ko ring pagtugon. Magkahinang ang aming mga noo nang tumigil kami sa paghahalikan. Payagan mo ako ulit lumabas kasama si Selena Nilambangan ko na ang pagsasalita, at hindi ko naiwasan ang mapangiti nang ngumiti rin siya. You really learn fast. Pero kailangan may kasama na kayo. Ayaw ko nang mangyari ulit ang nangyari kanina, dahil pinakaba mo ako. Tumango ako sa kanya at saka kinintalan ulit ng banayad na halik ang kanyang mga labi. Salamat. Lumayo siya ng konti at saka pinitik ulit ang aking noo. Ots. Ako ang kakain nito. Sabay dampot sa paper bag bago siya tumayo. Kinuha ni Lucas ang aking kamay, at giniya na niya ako palabas ulit ng silid, at siguradong sa dining table na ang punta namin. Okay na rin dahil gutom na rin naman ako. Sobrang late dinner na at nang tanghalian pa namin ni Selena ang huling kain ko. Kaya siguro parang sisabog na ang sikmura ko dahil gusto ng malamnan. Pinaghila ako ni Lucas ng upuan at hindi ko maiwasan ang kiligin ng sobra. Wala naman kasing gumagawa nito sa akin dati. Pinaglagay niya ako ng pagkain,
bago niya inilabas ang laman ng paper bag, na ngayon ko lang napansin na galing din sa isang mamahaling restaurant dito sa Angeles iyon. Tinitingnan ko si Lucas, habang inaayos ang pagkain niya, at huling-huli niya ako nang bigla siyang tumingin sa akin. Bakit ka nakatingin? Tanong niya. Magdasal na tayo. Yun lang at pumikit na ako para magpasalamat sa Diyos. Grabe, patawad po Panginoon kung naidahilan ko pa ang pagpapasalamat sa'yo. Hindi na po mauulit. Nagsimula na akong magdasal, at hindi ko na inalam kung ganun din ang ginawa ni Lucas. Pagkatapos ay kumain na rin naman ako. Masarap magluto ang cook, at talagang nakakagana ang mga putaheng niluluto niya. Si Lucas naman din ay kumain na rin, at mukhang nagugustuhan niya ang pagkaing binigay ni David. Gusto mo bang kainin itong binigay ng lalaking yon? Ha? Hindi nga, masarap ang luto ng cook. Tingin ka ng tingin masama ba? Unless gusto mo itong pagkain na ito, wala na akong maisip na iba pang dahilan para tumingin ka. Hindi ba pwedeng dahil ang gwapo mo? Bigla akong nabilaw ka nang ma-realize ko ang sinabi ko. Kaya naman dinalahit ako ng ubo, at mabilis naman akong binigyan ni Lucas ng tubig. Huwag kang magsasabi ng salitang masama rin naman sa loob mo. Hindi na ako umimik dahil baka hindi rin naman siya maniwala. Nagpatuloy kami sa pagkain, at feeling ko ay may relasyon kami, at mahal na mahal niya ako dahil sa paraan ng pag-aalaga niya sa akin. Kung may makakakita sa amin na nakakakilala sa kanya, ay malamang na magulat din iyon, dahil kahit ako ay hindi rin makapaniwala. Hindi ko tuloy maiwasang tahimik na humiling, na sana nga ay may nararamdaman na rin siya para sa akin kahit na papaano. Siguro naman ang mga maiinit na sandaling pinagsasaluhan namin ay sapat na, upang bigyan niya ng pagkakataon ang aming mga sarili na magkamabutihan. Pagkatapos kumain ay bumalik na kami sa aming silid para magpahinga. Pero itong si Lucas ay hindi pumayag na hindi ako makapaglinis ng katawan, at nagulat na lang ako nang dalhin niya ako sa bathroom. Make sure you clean up before going to bed, lalo na at galing ka sa ospital. Baka kung ano ng mga bakterya ang kumapit sa'yo. Pagkasabi niya nun, ay bigla na lang niya akong hinuberan. Anong ginagawa mo? Taka kong tanong. Paano kitang lilinisan ng may damit? Ako na lang, kaya ko naman. Nang ganyan ang braso mo. Sabay turo sa sugat ko. Wala akong ibang gagawin, lilinisan lang kita. Kahit naman may gawin siya sa akin ay okay lang, ang hindi ko matik ay yung kahihiyan, na hiyubot-hubad ako sa harapan niya na parang sanggol. Well, ibang usapan na syempre, kapag niroromansa niya ako. Seryoso ang mukha ni Lucas, at napapansin kong mayat maya ang paglunok niya, at ganun din naman ako. Hindi mo alam kung gaano ko kagustang angkinan ka rito, na mula sigurado ang mukha ko. But, hindi muna. You need rest. Grabe ang inabot mo kanina, and I'll make sure na pagbabayaran ng lalaking yun ang ginawa niya sa'yo. Hindi ako nakasagot dahil sa sinabi ni Lucas, at parang kinabahan ako. Paano kung may gawin siyang hindi maganda doon sa tao? Hindi naman siguro, sabi ni David ay nasa kustodiya na nila ang lalaki. Iwinaksi ko na sa isipan ko iyon, at hinayaan na si Lucas nang buhatin ako palabas ng bathroom, at binihisan ako ng pantulog bago ako inihiga sa kama. Kahit na nalagay sa alanganin ang buhay ko, masaya pa rin ako dahil sa pag-aalagang ginawa niya sa akin, kaya may ngiti sa mga lobby na ipinikit ko ang aking mga mata, at mabilis naman akong nakatulog. David POV, naman paanong napiyansahan? Ano yun? Galit kong tanong sa kapartner kong pulis. Matapos niyang sabihin na nakalabas na ang lalaking ng hostage kay Alexa, at siya ring primary suspect ko bilang gun for hire ng mga sindikato, at politikong gusto patahimikin ang kung sino mang mga kaaway nila. Wala na akong nagawa, dumating yung abogado niya kagabi at inilabas siya. Walang hiya talagang buhay to. Paano kung ano na naman ang gawin ng manzano na yon? Kaka-rating ko lang ng presinto, at handa na sana akong i-interrogate ang lalaki na yon. Tapos ganito ang sasalubong sa akin. Matagal ko ng target ang siraulo na yon, at laging nakakalusot. Akala ko pa naman ay masosolve ko na ang kasong sinusubaybayan ko, tungkol sa pagpatay sa mayor dito sa Angeles na tatakbo dapat na vice governor, at napakalaki ng chance na manalo. Si Manzano ang number 1 suspect ko na mapipig ako na sana, tapos naman ay hinayaang makapagpiyansa.
Saan ka pupunta, Calderon? Tanong ni Parangan. Hindi ko na siya nilingon or sinagot man lang, pero sumunod naman siya sa akin. Habang naglalakad ay naisipan kong tawagan si Alexa. Nahingi ko ang number niya kay Selena nang ihatid ko siya sa bahay nila kagabi. Gusto ko lang makasiguro na maayos si ang nakauwi din, dahil nga tumanggi na rin naman siya na may hatid ko. Kumunot ang noo ko nang nakakailang ring na ay hindi pa rin niya sinasagot ang tawag ko. Siguro ay dahil hindi niya kilala ang tumatawag. Pero nang nasa tapat na ako ng aking sasakyan, ay sinubukan ko ulit. Hello, sagot ng boses ng lalaki. Tiningnan ko ang aking cellphone, para matiyak na number nga ni Alexa ang natawagan ko. I'm sorry, number ba ito ni Alexa? Tanong kong alanganin. What do you want from her? Tanong ng lalaki at may palagay akong hindi niya tatay iyon, dahil iba ang dating ng tono ng boses niya. Ako pala si P03 Calderon. Ako yung pulis. I don't care and don't call her again. Iyon lang at in-end na niya ang call. Aus. Naibulalas ko. May problema ba? Sino ba ang tinawagan mo? Tanong ni Parangan na inilingan ko lang, at saka binuksan ang pintuan ng driver's seat. Papasakay na ako nang humahangos na nilapitan ako ng kasamahan ko ring pulis. Calderon, buti na abutan kita. Hinihingal pa ito na kulang na lang ay lamawit ang dila. Alam mo na. Ba? Tanong niya. Ang alin? Tak ang tanong ko naman. Paano ko naman malalaman kung hindi niya sasabihin? Si Manzano, sabi niya na ikinainis ko dahil pinutol pa ang pagsasalita niya, naman Suarez, idiretso mo at nang maintindihan ko. Ano si Manzano? Ang init ng ulo mo pre, pero mas paiinitin ko pa dahil natagpo ang patay si Manzano sa boundary ng Angeles at Mabalacat. Talaga. Naisigaw ko sabay tingin kay Parangan, na halatang gulat na gulat rin. Nakalimutan ko bigla ang kuryosidad ko sa lalaking sumagot sa cellphone ni Alexa. Nasaan ang katawan niya? Tanong ko kay Suarez. Sa ospital syempre, alam mo na. Hindi ko na hinintay kung may sasabihin pa siyang iba, sumakay na ako sa sasakyan ko, at nagmaneho papunta sa Angeles People's Hospital. Gusto kong malaman kung ano ang ikinamatay ni Manzano. Putol ang dila pati mga kamay. Ang buong katawan naman ay tadtad ng mga sugat at hiwa. Grabing torture ang inabot niya bago pinatay. Sabi ng doktor na kausap ko. Nasa morgue kami at sa totoo lang, kahit sanay na akong makakita ng mga bangkay, ay kakaiba pa rin ang itsura ni Manzano ngayon. Bakas na bakas ang paghihirap hindi lang sa mukha niya, kundi pati na rin sa buong katawan niya. Napailing ako kasabay ang pag-usbong ng galit, dahil nawalan ako ng lead sa kasong hinahawakan ko. Tingnan mo ito, Part, sabi ni Parangan kasabay ang pag-abot sa akin ng kanyang cellphone, na kinuha ko naman matapos kong makalabas ng ospital. Nangunot ang aking noo kasabay ng panggigigil, dahil kami na namang mga pulis ang sinisisi ng mga tao sa pagkamatay ni Manzano. Ang kriminal na yon, nakakuha pa ng simpatya sa kamatayan niya. Grabe. Napasama pa ang pagpipiyansa niya. Kung nanatili na lang sana siya sa presinto, edi sana humihinga pa siya ngayon, at prenteng-prente sa kanyang selda. Hindi maganda ito, Parangan. Nakita mo naman, tayo na naman ang masama. Napapailing kong sabi. Kaya kung minsan ang hirap maging matinong pulis eh. Kapag ginawa mo ang tama ang dami nilang sinasabi, kapag naging tiwali ka, ganun din. Ano ngayon ang plano mo? Akala ko pa naman ay madadagdag na naman ang kaso ni Mayor sa medalya mo, dahil nahuli na natin ang prime suspect, tapos ganito lang pala, hindi naman ako after sa medalya or sa promotion. Mahal ko ang pagiging pulis, at bata pa lang ako ay ito na talaga ang pinangarap ko. Ni hindi ako nagawang pigilan ng mga magulang ko, na mas gustong pamahalaan ko ang negosyo namin katuwang ang dalawa ko pang kapatid na lalaki. Halika na, saan tayo pupunta, Part? Tanong ni Parangan. Kung saan natagpuan ang bangkay niya. Hindi na siya nagsalita at sumunod na lang sa akin, na sumakay sa aking sasakyan, saka ako nagmaneho papunta sa barangay. Sapang Bato. Ginabi na kami ng partner ko sa pag-iimbestiga, dahil talagang sinuyod namin ang paligid ng lugar, kung saan natagpuan ang bangkay ni Manzano. Nagtanong-tanong din kami sa mga tao ngunit kahit sila ay walang masabi. Ni wala man lang nakakita kung sino ang nagtapon ng bangkay sa lugar. Alam kong notorious si Manzano, at mayaman man o mahirap,
ay tinatalo nito. Siya ang literal na example ng walang pinipili basta pagkakaperahan. Paano part, dumiretso ka na rin ng uwi at magpahinga. Siguradong grabe na naman ang trabahong gagawin mo bukas. Sige, ingat, yun lang ang sinabi ko, bago tuluyang bumaba ng sasakyan ko si Parangan nang makarating kami sa bayan. Ihahatid ko sana siya, pero hindi na ito pumayag. Alam kong may pamilyang naghihintay sa kanya, pero hinila ko pa rin sa napakahabang oras ng pagtatrabaho. Iniisip ko pa rin si Manzano, at sa kung sino sa mga naging kliyente niya ang maaaring gumawa noon sa kanya, habang nagmamaneho nang biglang mag-ring ang aking phone. Napangiti ako nang makita ko ang pangalan ng aking ina. Mom, bati ko agad. Hello, son, are you alright? Of course, bakit naman po magiging hindi? Dahil nasa social media ka. After mo daw iligtas ang babae natagpuan naman daw patay ang suspect. Napabuga ako ng hangin pagkasabi niya nun. Huwag nyo na lang po masyadong intindihin ang balita, ma'am, lalo na sa mga social media. Basta sinasabi ko po sa inyo na okay lang ako at maayos naman po ako. Ikaw ang bahala, kumain ka na ba? Tanong niya na sakto naman at may nakita akong restaurant, kaya nagdesisyon akong doon na lang mag-dinner. Hindi pa po, but I'm in the restaurant's parking lot already. O sige anak, hindi na kita aabalahin. Kumain ka ng marami ha. Yes, mom. I love you, son. I love you too, mom. At na-end na nga namin ang call. Pinatay ko ang makina ng sasakyan ko, at saka lumabas at naglakad papunta sa entrance. Pagpasok ko ay sinalubong ako ng may karamihan din na tao. Sa bagay, Sunday ngayon kita. Naman, dahil mostly pamilya ang mga customer. Mag-isa lang po kayo, sir. Tanong ng waiter na tinanguan ko naman, bago niya ako iginiyasa. Lamesa na nasa bandang kanan. Pangdalawahan lang iyon sakto para sa akin. Naupo ako at napansin ko na mayroon ding nakaupo sa pang-apat na table mula sa pwesto ko. Nakatalikod ang customer kaya hindi ko mamukhaan iyon. Ganito talaga ako, masyadong cautious. Lahat ay nakikita ko, dahil siguro sa pagiging pulis ko. Aassess ka po ng kasamahan ko. Tawagin ko lang po siya. Ngumiti ako sa waiter at naghintay na dumating ang sinasabi niya. Kasalukuyan akong nag-scroll sa aking cellphone, nang biglang may lumapit. Hi, sir. I'm Alexa, ito po ang menu. Napaangat ako ng tingin nang marinig ko ang boses ng babae, ganun din ang sinabi niyang pangalan. Alexa, tanong ko. Mukhang nagulat siya sa pagkakakita sa akin, pero ngumiti din ito agad nang siguro makilala niya ako. David. I mean, Sir David. David na lang, sabi ko at tumango na lang siya. Dahil oras ng kanyang trabaho ay hindi ko na inabala pa siya. Napakasipag niya dahil nagawa na niya agad magtrabaho ngayon, gayong kakagaling lang niya sa isang masalimuot na experience kagabi. Kumain na ako at pagkatapos ay umalis na rin. Pero bago yun ay nabanggit ko sa kanya na tinawagan ko siya, at lalaki ang nakasagot. Ipinaliwanag ko rin na kay Selena ko hiningi ang number niya, para lang kumustahin siya at kung sakali ay kailanganin sa investigasyon ko. Sisigat na sana siya, nang biglang may malaglag na tinidor sa lamesang malapit sa akin. Ay, wait lang David, kailangan ko lang asikasuhin iyon. Sige tawagan na lang kita ulit. Sige, sabi niyang nakangiti at tinalikuran na niya ako para mag-assist sa customer. Ako naman ay lumabas na rin ng restaurant at nagdesisyon ng umuwi ng bahay. Kailangan ko pang paghandaan din ang pagharap sa kaso ni Manzano, na kailangan ko ring gawan ng report. Walang hiyang paperwork na pinakaayaw kong gawin. Alexa POV. Mabilis akong lumapit sa customer namin, sa hindi kalayuan kay David na napansin kong umalis na rin. Ako na po, ang sabi ko kasabay ang pagdampot ng tinidor na nasa lapag. Pag-angat ko ng tingin ay galit na mukha ni Lucas ang nakita ko, na masama ang tingin sa akin, ikukuha ko lang po kayo ng panibagong tinidor. Hindi ko na hinintay na makasagot pa siya, at iniwan ko na siya. Hindi ko rin naman malaman ang gagawin ko, nang kailangan ko nang bumalik sa kanya. Nag-aalalangan ako pero may palagay akong lalo siyang magagalit, kung hindi ako babalik. Kaya naman kahit nalabag sa aking kalooban ay binalikan ko pa rin siya. Ito po, sir.
Mukhang masayang-masaya kang makipag-usap sa customer kanina, pero sa akin ay hindi ka makangiti. Mahina lang ang boses ni Lucas, pero umabot ang mga salita niya sa tenga ko. Hindi naman po, sir. Sinamahan ko na rin ng ngiti, dahil baka mamaya ay sabihin na naman niya na hindi ko siyang iningitian. May kailangan pa po kayo, sir? Tanong ko at umiling naman ito, kaya iniwan ko na siya dahil may bago na namang customer na dumating. Dahil sa presensya ni Lucas, ay naging masaya at ganado ako sa aking pagtatrabaho. Wala siyang kasama kahit na sinong babae, lalo na ang Martina na yon, kaya naman mayat maya ko siyang tinitingnan, na madalas din naman niyang mahuli na magiging dahilan, para mapangiti ako rito. Napapansin kaya niya ang kaligayahan ko ng mga oras na ito. Girl, sabi ni Cecil na biglang lumapit sa akin. Kanina pa yung boyfriend ng matandang spoiled na nandito. Napakabagal kumain, balak pa yatang sulitin ang aircon. Natawa ako dahil sa sinabi niya. Tumingin ako kay Lucas, at napansin kong nakatingin rin siya sa akin. Baka naman ninanamnam lang niya ang sarap ng mga luto nila chef. Ewan, mukhang nagugwapuhan ka din doon kanina ka patingin ng tingin din. Gwapo naman talaga diba? Tanong ko sa kanya, iiling-iling naman siya na iniwanan ako. Napatingin ako kay Lucas na ngayon ay kumakain pa rin. Hindi ko alam kung kailan pa siya nakapwesto doon, kasi nga kakakita ko lang sa kanya ngayon. Binabantayan kaya niya ako. Naalala ko ang sinabi ni David sa akin kanina. Siya pala ang tumawag kaninang umaga na ikinasimangot ni Lucas. Siya kasi ang sumagot nang makita niyang numero lang iyon, at hinayaan ko na mag-ring lang. Ang akala niya ay kung sinong lalaki na hindi ko sinasagot ang tawag, dahil daw magkasama kami. Naramdaman kong naiihi ako kaya naman nagpunta muna ako sa restroom. Inayos ko ng konti ang aking sarili para naman magandahan din sa akin si Lucas, pagtingin niya sa akin. Nang sa tingin ko ay okay na ako ay lumabas na ako para lang magdilim ang paningin. Hindi pala, may nakaharang lang palang pader, malapad na dibdib, at nang ting-alin ko ay si Lucas pala. May tao sa loob. Tanong ni Lucas, na ikinatak ako pero umiling pa rin ako para sagutin ang tanong niya. Bigla na lang niya akong itinulak papasok kasama siya at isinara ang pintuan. Anong ginaga? Hindi ko na naituloy ang tanong ko, dahil bigla na lang niya akong halikan, saka ako binuhat at isinandal sa nakasaradong pintuan. Nag-alala ako bigla na baka may customer na gumamit, makita pa kami. Pero kahit nakabado 20, ang mga kamay ko ay may sariling mga isip na pumulupot naman sa kanyang leeg, kasabay ang aking pagtugon, pareho kaming tila sabik na sabik sa isa't isa, gayong. Kanina lang umaga hanggang hapon ay magkasama na kami. Nasa trabaho ako, Lucas. Alam ko, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko lalo na, at nagkita kayo ng pulis na yon. Hindi ko kasalanang inabutan siya ng gutom at dito napunta. Akin ka lang, baby. Tandaan mo yan. Napaka-possessive ni Lucas, at kinagat-kagat pa nga niya ang aking mga lobby. Hinawakan ko ang kanyang mukha ng aking dalawang kamay, at tiningnan siya sa kanyang mga mata. Akin ka lang din, baby. Dahil sa sinabi ko ay ngumiti ito, at hinalikan akong muli ng buong alab. Siguro ay oo na ang sagot ni Lucas sa sinabi ko, dahil sa itsura ng mukha niya na hindi naman napipilitan. Maaangkin kita ng wala sa oras, kapag hindi pa tayo tumigil, baby. Ikaw kasi Hinampas ko ang kanyang dibdib at natawa naman ito. Ibinaba niya ako at inayos ang nagusot kong damit. Check mo na kung may tao. Utos ni Lucas, na tinanguan ko naman bago ko iniawang ang pintuan, saka sumilip para tingnan kung may tao nga. Mauna ka nang iumabas. Ngumiti siya sa akin, at saka ako kinintalang muli ng banayad na halik sa aking mga lobby, bago tuluyang lumabas ng restroom. Ako naman ay nagpaiwan pa, at kinondisyon muna ang aking sarili, dahil pakiramdam ko ay nasa alapaap ako. Napakasarap sa pakiramdam na parang may nararamdaman na nga rin si Lucas para sa akin. Pagbukas ko ng pintuan ng restroom, ay mukha naman ni Cecil ang sumalubong sa akin na ikinagulat ko. Ay kabute, naibulalas ko sabay hawak sa aking dibdib. Makakabute ka, wagas. Pero nung boyfriend ng matandang spoiled ang bumangga sa'yo wala lang. Kilig lang ganon. Grabe nakita ba niya kami? Ano ka ba? Ano bang sinasabi mo? Gawin mo pa akong bulag.
Tanong niyang nakataas ang isang kilay. Tumingin ako sa paligid dahil baka may makarinig sa amin. Ano naman ang nakita mo, Aber? Mahina kong tanong. E di simula nang una kang lumabas dito, at itulak ka ni, hindi na niya natapos ang sasabihin niya, dahil tinakpan ko na ng aking kamay ang kanyang bibig, bago ko siya hinila sa loob ng restroom. Ang lakas naman ng boses mo girl, hinihinayan mo lang. So inaamin mo na? Tanong niya ulit, na ano? Nakakainis ka naman eh. Tila bata na sabi niya na ikinatawa ko. Magkakilala talaga kayo ng boyfriend ni matandang spoiled. Sa bahay niya ako nakatira. Wait, ano? Ibig mong sabihin, may girlfriend na siya tapos hindi niya girlfriend yun, okay. Bruha ka. Nagde-date sila tapos hindi niya girlfriend. Ano yun? Sinama niya lang para makita kang nagtatrabaho. Saka bakit wala siyang ginawa, nung sinampal ka ng matandang spoiled na yun sa harapan niya? Huwag mo na lang tanungin kasi mahirap I-explain. Basta huwag ka na lang maingay, kahit na anong mangyari, wala kang alam, okay. Pinagsalikop ko pa ang aking dalawang kamay, habang kinikis kasi yon na tila nagmamakaawa. Nakahinga naman ako ng maluwag nang tumango siya sa akin. Pero sinasabi ko sa'yo, Alexa, mag-iingat ka. Ang bata-bata mo pa, at mukhang may edad na yon. Kahit saan tingnan ay parang luging-lugi ka. Makanay edad naman wagas. Huwag ka nang umapila, at kitang-kita naman. Oo nga at gwapo siya at maganda ang katawan, pero ikaw, bata ka pa, at malayo pa ang pwedeng marating, at makilala na kasing edad mo kaya mag-isip-isip ka. Opo, sabi ko na lang para matigil na siya. Hindi ko akalain na para rin pala itong nanay kong magsalita, bukod sa galit niya sa mga mayayaman. Sabay na kaming lumabas ng restroom, at bumalik sa trabaho. Hindi ko na binalikan si Lucas sa kanyang table, dahil iba naman ang nag-a-assist sa kanya. Pero manakanak ko pa rin siyang tinitingnan, at madalas ko rin siyang mahuli na nakatingin sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan ang kiligin, na hindi naman nakakaligtas sa paningin ni Cecil, na panay naman ang iling. Nang matapos ang oras ng trabaho ko, ay syempre diretsyo na rin ako ng uwi. Hindi na ako pinatulong sa paglilinis, at pagliligpit para sa closing, dahil nga sa sugat ko. Kahit anong pilit ko ay hindi sila pumayag, kaya naman umuwi na nga ako. Nagsimula na akong maglakad papunta sa sakayan, habang iniisip kung hinihintay ba ako ni Lucas sa aming silid nang biglang may sasakyang huminto sa aking tabi. Ang sasakyan na huminto sa tabi ko ay kay Lucas, simula rin ng gabing iyon ay palagi na akong sinusundo sa ganoong paraan. Yung tipong hinihintay niya na medyo malayo muna ako sa restaurant, bago siya magpakita, na para bang sinisiguro niya na walang makakakita sa amin. Okay lang naman sa akin iyon, dahil ayaw ko ring panay-panayin ni Cecil ang panunokso sa akin, simula nang mahuli niya kami ni Lucas sa restroom ng restaurant, ay hindi na ako tinigilan sa kakatanong hanggat may nakikita siyang pagkakataon. Sa kabila ng mga pangyayari, at muntikan ko ng pagkabure sa mundo ay naging masaya pa rin. Iba na kasi ang pakikitungo ni Lucas sa akin. Naging sweet na siya at mahinahon, maliban lang sa kama. Lagi siyang akala mo ay sabik na sabik sa akin, sa tuwing inaangkin niya ako na gabi-gabi namang nangyayari. Kung minsan ay mayroon din sa umaga, kapag medyo tanghali siya nakakaalis ng bahay, na hindi ko naman alam kung saan siya nagpupunta. Patuloy akong nagtrabaho sa restaurant, habang nag-aaral sa umaga. Hindi naging mahirap iyon para sa akin, dahil na rin sa online class lang iyon at kayang-kaya ko ang mga lesson namin. Nabanggit din ni Lucas na kapag maayos na ang grade level ko, ay mag-homeschool na lang din ako. Para tuloy ang yaman ng pakiramdam ko. At ngayon nga ay umalis si Lucas may 5 araw na ang nakakalipas. Ang sabi niya ay pupunta daw siya ng Manila, at may kakausaping tao. Nagulat ako dahil hindi naman niya iyon dating ginagawa. Pero sandamakmak naman na bilin ang iniwan niya sa akin, at lahat ng iyon ay dahil lang sa nag-aalala siya sa akin. Baka daw kung saan-saan ako pumunta, kaya bawal daw muna akong makipagkita kay Selena, kung may balak daw ako. Hintayin ko raw ang pagbabalik niya kung gusto ko. Kaya heto ako ngayon, inuubos ang oras sa aking trabaho, habang iniiwasan ang magkasarilinan kami ni Cecil na lagi na lang kung makatingin ay akala mo ewan. Table 3. Alexa, tumango ako sa sinabi ni Maris,
na siyang kapalitan ni Benedict dahil nag-leave ang lalaki para sa nanay niyang may sakit. Lumakad ako papunta sa table 3, at bigla na lang akong napatigil nang makita kung sino ang customer na naghihintay sa akin. Umikot ang mga mata ko, sa loob-loob ko lang syempre dahil hindi pwedeng ipakita sa kanya. "Hello, your menu, ma'am." Tapos ay inilapag ko sa lamesa ang menu book, at syempre nakangiti na tila ba walang nangyaring kaguluhan sa pagitan namin. Nakita ko ang pagngisi niya, habang kinukuha ang menu ngunit binaliwala ko lang. Inihanda ko na rin ang sarili ko sa maaari niyang gawin sa akin, kaya naman medyo dumistansya ako. Hindi ko kayang sukatin ang kakapalan ng mukha ng babaeng ito, at talagang nagagawa pa niyang bumalik dito. "Call your manager," sabi niya na hindi inaalis ang tingin sa akin. "Excuse me?" Tanong ko dahil baka mamaya nabingi lang ako eh. "Call your manager, mahirap bang gawin iyon or gusto mong mag-iskandalo pa ako dito?" Tanong niya. Huminga ako ng malalim at ngumiti bago nagsalita, "As you wish, ma'am." Iniwanan ko na siya para pumunta sa maliit na opisina ng aming manager, at tinawag ito. Literal na inikutan niya ako ng kanyang mga mata, nang bigkasan ko ang pangalan ni Martina. Ano na naman ang gusto ng babaeng yun? Naiinis na sabi niya bago nagpatiunang lumabas para puntahan ang table 3. "Hi, I'm sorry kung nakaabala ako. Pero gusto ko lang sanang ihingi ng permiso, na makausap ko ang isa sa mga waitress ninyo." "Sino po yun?" Tanong ng aming manager, na alam kong alam na niya kahit hindi niya pa itanong. "Si Alexa, huwag kang mag-aalala, dahil I am not going to make any scene. Gusto ko lang siyang makausap, at humingi na rin ng sorry, dahil sa nagawa ko sa kanya at ng aking mga kaibigan. At I treat na rin sa isang meal, dito mismo." Tumingin ang manager sa akin, na tila hinihingi ang opinyon ko. Kung ako lang ay ayaw ko na sana, ngunit alam ko at may pakiramdam ako, na hindi titigil ang matandang spoiled na ito kung hindi mapagbibigyan. "Alright, ma'am. Just make sure, na maayos lang po na pag-uusap dahil ayaw na po namin ng kahit na anong kaguluhan, dito sa loob ng restaurant na makakaabala sa ibang customers." "No problem," nakangiti namang tugon ni Martina, sa tinura ng aking manager. Ako naman ay naupo na sa upuang katapat ng sa matandang spoiled, bago lumapit si Maris. Nag-order naman si Martina at tinanong niya kung ano ang gusto ko, ngunit sinabi kong kahit ano. "Make it 2 then," sabi ng matandang spoiled kay Maris, matapos niyang ilista ang order. "Ano ang gusto mong sabihin?" Tanong kong hindi inaalis ang aking paningin sa kanya. Hindi ako naniniwala na gusto niyang humingi ng sorry, kaya niya ginagawa ito. "Masyado ka namang nagmamadali, hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina, na gusto kong I-treat ka to apologize?" Tanong din naman niya. Hindi ko alam kung ano ang palabas mo, pero wala sa itsura mo ang marunong humingi ng sorry. Mahina lang ang pagkakasabi ko para hindi marinig ng iba, pero siniguro kong makakarating iyon sa tenga niya. Matabil din talaga ang dila mo no? Nakataas ang kilay niyang tanong. "Since ikaw na rin naman ang hindi makapaghintay, ay hayaan mong sabihin ko ito sa'yo." Tumingin ako sa kanya saka siya nagpatuloy. "Huwag kang umasa na seseryosohin ni Lucas ang isang katulad mo. Hindi ako nakakibo pero hindi ko rin ipinahalatang nagulat ako. Paano niyang nalaman ang tungkol sa amin ni Lucas? Akala mo ba ay hindi niya sa akin aaminin iyon? He's my boyfriend, mga teenager pa lang kami. Sa akin na siya, ako lang ang mahal niya. Siya ang unang lalaki sa buhay ko, at ako rin ang unang babae sa buhay niya." Totoo ba ang sinasabi niya? Teenager pa lang sila ay magkarelasyon na sila. Ngunit ang alam ko'y totoo, may asawa na ako. Dahil pinilit ako ng aking ama na ipakasal sa mayaman. Ngunit kahit ganun ay si Lucas lang ang mahal ko, at ganun din siya sa akin. Hindi mo ba naisip kung bakit hindi siya nag-aasawa hanggang ngayon, kahit na may kakayahan na siyang bumuhay ng pamilya? Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tanong ko, para tumigil ka sa pagpapantasya mo. Hindi magiging iyo si Lucas dahil akin lang siya. Noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Paano mong nasabing mahal ka pa niya? Tanong ko rin na tinawanan lang niya. Simple lang, dahil gusto niya akong mabuntis at magkaanak sa akin. Every time we're together, he made sure na ilagay lahat sa loob ko.
I wonder, ginagawa ba niya sa'yo yun? Hindi, di ba? Bakit? Dahil parausan ka lang para sa kanya. Dahil hindi pwedeng sa lahat ng oras, ay magkasama kami dahil sa status ko, kaya kumuha siya ng babaeng pwede niyang paglabasan ng init ng katawan kung wala ako. Hindi na rumihistro ang iba pang sinabi niya sa akin. Sobrang sakit ang naramdaman ko dahil parang totoong-totoo ang mga sinasabi niya. Tama, never na inangkin ako ni Lucas ng buong buo. Sa tuwi na ay hinuhugot niya ang kanya. Wala akong kamalay-malay, kung paano natapos ang aming pag-uusap. Ni hindi ko na rin matandaan kung paano ko nagawang kainin ang mga in-order niya, o ni hindi ko na nakita kung anong tingin ang ibinabato niya sa akin, dahil nakayuko lang ako na tila hiyang-hiya sa sarili. Parausan, oo nga pala. Sinabi naman ni Lucas sa akin iyon noong simula pa lang, pero bakit ba ako nagkaroon ng pag-asa? Nasabi ko sa sarili. At dito na po nagtatapos ang ika-8 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.